Maganda 'tong bidyong ipapapanood ko sa inyo. Pero siguraduhin niyo lang na kung kayo ay may mga maintenance drugs, inumin niyo muna. Doon po sa mga bago lang dito sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na rin yung like button, at paki-share na rin po para lumaki ang ating community. At tuloy-tuloy na po tayo sa ating topic for today. Baka kasi ma-high blood kayo at baka tumaas ang blood sugar ninyo. Hindi kailanman kami gumawa ng girls projects. Hindi kailanman kami gumawa ng girls projects. Hindi kailanman kami gumawa ng girls projects. Ito yung testimony na ginawa ni Governor Homerlito Dolor ng Oriental Mindoro. Ang ganda ng ginawa niyang presentation. Detalyado at mukhang ito yung pattern. Mukhang ito yung nasusunod na itsura ng pagnanakaw ng pera nating mga mamamayang Pilipino ng mga nandiyan dyan sa pwesto ng DPWH. Ganun na rin po yung pinanggagalingan ng pondo na kung tawagin nga nung taga DPWH ay sinasabi niyang yung itaas. So ito nga, kudos to Governor Dolor, napakaganda ng presentation niya, malinaw, at mukhang ito na nga yung pattern. Mukhang magandang gamitin na ito kasi itong testimony niya, ito yung panahon na yung nakaraang araw na ang nakaupo ang nakaupo pa ay itong si Senator Marcoleta na medyo pasiklab ng konti. So ngayon, pag nagkaroon ng panibagong hearing, of course, ito nang si Senator Ping Lacson ang mag-handle ng investigation na to. At I'm sure, mas maganda ng paghahawak ng investigation ito dahil kabisado naman ni Senator Ping Lacson ang pag-iimbestiga bilang isang dating general. Napakagaling sa investigation niyan. At least, alam natin, sigurado natin na walang pagtatakpan itong si General Lacson. Walang pagtatakpan itong si Senator Ping Lacson. Kasi, yung nakaraang hearing ni Marcoleta, medyo tayo ay hindi happy. Tayo ay hindi happy doon sa ginawang investigasyon, sa ginawang hearing ni Marcoleta. Dahil, pinababayaan niya itong sila Diskaya couple na huwag sabihin lahat. Halatang halata natin na merong mga hindi idinadamay itong Diskaya couple. Meron silang mga tinatago. At ang masama pa dito, pinayagan niya or nag-commit na siya kaagad na magiging state witness itong si Curly at si Sara Diskaya. Na hindi mo naman pwedeng ipangako yan. At binigyan na sila kagad ng commitment, pinangakuan na sila na gagawin na sila ang mga, o bibigyan sila ng, ilalagay na sila sa Witness Protection Program na hindi naman kayang ibigay talaga ng Blue Ribbon Committee dahil ang approval ng Witness Protection Program ay dapat manggaling sa korte. At sinasabi dyan, isa sa pinakamatinding requirements dyan, dapat mong patunayan na ikaw ay hindi most guilty. So, medyo matindi yan dahil itong mismong mag-asawang Diskaya, ang the most hated, and sila yung the most guilty rito. Equally guilty rito yung mga engineer ng DPWH, especially yung mga district engineers at yung mas matataas pang ranggo na mga engineer dyan sa DPWH. Plus, of course, yung pinanggalingan ng pondo. Yung nag-initiate para magkaroon ng mga insertions at nagbaba ng pondo at kumalabit dyan sa mga engineer na yan noong sinasabing para sa kanila. Dito sa video na to, makikita natin lahat yung detalye niyan. At dito rin sa video na to, mapapatunayan natin na mali or nagsisinungaling itong Diskaya couple dahil dito lumalabas meron project ang St. Timothy na unfinished.
325 meters yung haba na dapat trabahuin nila na dike, ang na-deliver nila kalahati lang, parang 180 something lang. Kaya lumalabas talaga na itong testimony ng mag-asawang Diskaya ay may lamang kasinungalingan. Hindi nila sinasabi ang lahat. Half truth or baka nga one-fourth truth lang ang pinagsasasabi nitong mga ito. Kaya masayang-masaya tayo diyan sa nagkaroon ng change of leadership sa Senado na ang pumalit kay Chis Escudero ay si Senator Tito Soto na sa tingin natin talagang maibibigay ng tamang neutrality at honest to goodness investigation. Lalong-lalo na nung kanyang i-delegate or inassign bilang Blue Ribbon Committee chairperson itong si Senator Ping Lacson na alam naman natin ever since ang trabaho talaga niyan ghostbuster. I-bust niya yung mga korupsyon at hanapin yung mga insertions na yan na mga illegal. Dahil itong si Senator Ping Lacson ever since hindi tumatanggap ito ng pork barrel ang tinatawag. Siya lang ang senador na ganyan at nagkapalit-palit na nga, napalitan lahat ng mga committee na yan. Dito nawala na ang forma nitong si Marcoleta na akala mo kung sinong napakagaling mag-handle ng Blue Ribbon Committee investigation. Makikita natin yung mas matindi at no holds barred at yung katotohanan talaga ang lalabas dito sa mga mangyayaring investigasyon na ang mag-handle na ay si Senator Ping Lacson. Maling-mali itong si Senator Marcoleta nung pangakuan niya itong Diskaya couple na mapapasok sila kaagad sa Witness Protection Program at pwede silang pumasok sa pagiging state witness. Hindi pinirmahan ni Tito Soto yung kanyang request for para dito sa couple na to, kay Diskaya couple, na maging state witness at mailagay sa Witness Protection Program. Hindi pinirmahan ni Senator Tito Soto yan. Kaya masayang-masaya tayo dahil susunod na mga hearing nito, ito na yung totoo. At alam naman natin, yung naging revelation itong si Bryce Hernandez, itong engineer, deputy ni Alcantara dyan sa DPWH sa Bulacan, na itinuturo niya na itong si Senator Jinggoy Estrada at si Joel Villanueva. At ngayon, mayroon na rin mga nakukuha itong si Senator Ping Lacson na mga paunti-unting dokumento, paunti-unting ebidensya laban dito kay Jinggoy Estrada. Kaya hindi naman niya pinipersonal ito, alam naman natin. Very professional yan, si Ping Lacson. Tinatrabaho niya dahil nabanggit yan ni Bryce Hernandez doon sa kanyang testimony. Kaya, mga kapatid, mga kababayan, pakinggan natin itong napakagandang video presentation nitong si Governor Dolor na magdedirect sa atin, magbibigay sa atin ng kamulatan, magbibigay sa atin ng kaliwanagan kung paanong tinatrabaho itong mga substandard projects, yung mga ghost projects, yung mga unfinished projects na pinagkaisahan tayo ng mga politicians at nitong mga engineers diyan sa DPWH. Situated at the heart of the Philippines. And ang una po nagpapasalamat po kami. I have 4 letters para sa inyo ngayon, 4 words. Nagpapasalamat po kami, Mr. Chair, dahil sa liit ng probinsya namin, we were given this much. From 2022 to 2025, we were given a total from DNEP, around 12 billion. Pero nung lumabas na po sa GAA, 30 billion. Total insertion po is 17,820,439,000 as far as flood control projects are concerned, which are 25 million and above. Ulitin ko po, we did not include your other projects which do not include flood control. Kaya lang po yung pagpapasalamat namin, sino po ba naman probinsya hindi magpapasalamat na ganun kadaming pera, napalitan po ito ng panghihinayang. Well, during the Senate hearing in the past, you were discussing about
existence or non-existence of a National Flood Mitigation Master Plan, Oriental Mindoro has one. In 2019, we have a Regional Development Council endorsed Flood Mitigation Master Plan, which is a product of several studies conducted by foreign bodies, even local experts, and the provincial government of Oriental Mindoro. Duly signed and endorsed to DPWH in 2019. Kaya lang po, ang amount po niyan more or less is 12 billion to solve the totality of the problem of flooding. We have already received more than 30 billion. So kung sinunod po yung flood mitigation master plan ng probinsya, more or less sana, solve na ang problema. Kaya lang po, tingnan nyo po yung nangyari, 2012, 2022, baha, 2023, baha, 2024, 2025, despite the presence of more than 30 billion flood control. Bakit po? This leads to the third P, panlulumo. Bakit po nakakapanlumo? Mr. Chair, simula pa lang po may mali na. Una, di akmang disenyo. Saan po kayo nakakita ng flood control pero dinisenyo ng DPWH na parang gumagawa ng boulevard? Ano po bang gustong gawin ng DPWH? Boulevard for tourism purpose or flood control? 20 meters na lapad na kalsada tapos lalagyan ng konting semento sa kanan, konting semento sa kaliwa. As early as March 6, 2023, I called the attention of DPWH and all the contractors. Pinatigil ko po yan 1.5 months. Sabi ko po, you are doing something for my province. You didn't even consult us. Sabi nila, ang drawing daw po ay ginawa to solve the flooding. Pinatigil ko po for 1.5 months. And honestly, Mr. Chair, sinabi ko sa mga kontraktor na yan at sa DPWH, pag namatay ako after this at pinapatay ako, kayo ang nagpapatay sa akin. Because we are talking here of 4 billion pesos in 2023. After that, gumuho na po ng 2024. Mr. Chair, Governor, sino yung kontrakto na yun? Po ng kontraktor, as early as 2023, ang tanda ko lang po ang isa, Sunwest. 2025, Mr. Chair, ito na po yung nangyayari. Baha. Sabi ko sa kanila, ang provincial government gumawa ng gabyo noong 2014. 40 million, 600 meters existing hanggang ngayon. Isang dekada, 40 million, almost 1 kilometer. Pero existing. Yung sa DPWH, pakikita ko po mamaya yung difference. Ang pangalawa po, di na akma ang disenyo, overpriced pa. Muna ulit. Sabi po sa unang interview ng DPWH, 1 billion per kilometer. That means 1 million per linear meter. Mr. Chair, ganito ko kay Clay, 1 million ang halaga. Second po, binago po nila nung sunod na interview, ginawa pong 700 million per linear meter. Overpriced na, substandard pa po. Ito po ang pangatlong problema. Tingnan nyo naman po ang nangyari sa mga dike sa Oriental Mindoro. Bakal, maliit pa sa daliri ko, sa hinliliit. Sabi na, steel masonry, walang bakal. Gumawa po ng dike na yan po ang itsura ng pagkakasimento. Ang gitna, puro lupa, puro buhangin. All projects, makikita nyo po. Labu-labong proyekto, different locations. Paano po ang pinakahuling nagtuldok ng substandard design? Nakakuha po ako finally kagabi ng isang disenyo, detailed engineering design permado ng DPWH. Ang nakalagay po, Mr. Chair, ang dapat ibinabaw ng kontraktor, 12 linear meters po ang sheet piles. Yan po yung permado nila. Pero kahapon lang po, bago ko pumunta ng Senado, ang actual po na sheet piles na ibinabaon, 3 meters. Yan po, maliwanag po. Kahapon lang po yan. Paano po hindi magiging substandard? Bakit po nila napayagan na gawa yan? Kasi ganito po oras nila ginagawa para maitago sa tao. Gabi, there is a picture taken 10:40 in the evening na nagbabaon ng sheet piles. Mr. Chair, bukod po dyan, meron pa po ngayong nawawalang proyekto. Sabi nila walang ghost. Ang alam ko po, pag specific sa GAA ang sitio, specific ang barangay, dapat ang project naroon sa sitio, nasa barangay. Sitio Dike, Barangay Apitong Nauhan, privilege speech of Senator Ping, I can attest na doon po sa barangay na yon, wala yung 189 million project na sabing kinonstruct. Sabi nila, meron daw kinonstruct sa ibang barangay. How can we attest that it is when there are multiple titles with no specific barangays and sitio? And Mr. Chair, bukod po sa Ghost Again. Project, may bago po kaming term sa Oriental Mindoro. Again, Mr. Chair, sino yung kontraktor? Po, Sino yung kontraktor? ito pong isa St. Timothy po. Elite. St. Ito pong Timothy. sa Apitong is Elite. St. Timothy. Ito po ang St. Timothy. Ito pong Ghost sa Sitio Dike, Elite. Oh, this guy again? At ito pong sunod na Manananggal Project. Bakit po Manananggal? Kasi ang nakalagay po sa contract is 325 meters. Ang ginawa lang nila noong 2023 ay 189 na wala ang kalahati. Tapos ngayon po, nung pumutok ang issue, binabalikan po para pong manananggal. Binabalikan po yung kalahati ng katawan pagtapos na. Totoo po yan. Sino pong kontraktor? St. Timothy po. Mr. Chairman, bakit po nangyari to? Ito na po ang dulo. Bakit po nangyari? Kasi may kailangan pong itago. Bakit kinakailangan 20 meters na puro buhangin ang laman? Tinanong ko po si Secretary, si Director Pakanan ng DPWH.
March 2023, July 2024, May 2025, June 2025, and July 2025, August 2025. Simple lang po ang sinabi niya sa akin, Gob, maganda naman po sana yung disenyo. Kaya lamang po, alam nyo naman, may kailangan hong bigyan ng 25% sa taas. Ulitin ko po, ito may sabi po ni Director Gerald Pacanan. At meron pong 5% na parking. Sabi din po niya, I can attest to the truth. Kung totoo man po hindi sa sinasabi niya, I am only stating what he told me not once, not twice, not thrice, but several occasions. Mr. Sino yung kausap mo? Director Gerald Pacanan po, ng DPWH Region 4B. Is he here? Is he here? Was he invited? Meron pa daw po, Mr. Chair, na 12% others. So 25% taas, I do not know what does he mean of 25% sa taas. 5% parking fee, I'm not familiar with parking fee. Basta yun lang po sinasabi niya. 12% others. So that's all in all 42%. Ang nakalagay po sa Department Order 197 series of 2016, pag 150 million pataas ang project, entitled ang contractor to 8%. 42% plus 8% is 50%. So kalahati na lang po ang natira, Mr. Chair. Bukod pa po ang taxes and everything. Plus, 4 na beses na po kami nakahuli ng theft of minerals ang ginagawa po ng kontratista. Kumukuha ng quarry sa lugar na bawal, walang quarry permit, abo. Kaya po nag-i-scaling ang project. Di pa po nagbabayad ng quarry tax ng tama. Magkano pa po yun? Kaya na Mr. Chair, ang dulo po nito, ng huli kong slide, ang dala ko po dito'y pag-asa. Na sana sa pamamagitan po ng komiting ito at ng direktiba ng Pangulo ng Pilipinas and with the assumption of Secretary Vince Dizon, matitigil na po ito. Secondly, na yung pong dapat proseso sa ilalim ng batas na ang mga proyektong tulad nito ay ikinukonsulta sa ilalim ng Sections 25, 26, and 27 ng Local Government Code para sa mga lokal na halal at lokal na sanggunian ng bawat lokal na pamahalaan. At ang ikatlo po sana, na naway ang mga proyektong may gantong klaseng halaga ay dumadaan sa pagsusuri ng Regional Development Council at kung ano man po ang inendorso ng mga local government units at ng Regional Development Council, yun ang ilagay sa NEP at kung ano man po yun at kung may pagbabago man, handa po ang mga lokal na pamahalaan na makipagtulungan sa pambansang pamahalaan para sa atin. Buwis po ito ng mamamayan. Buwis po ito ng bawat isa sa atin. Maraming salamat. Salamat sa iyo. Panawagan kay President Bongbong Marcos, panawagan sa ating Senate President Tito Soto, panawagan sa ating Blue Ribbon Committee Chair, Ping Lacson, panawagan sa ating pinuno ng Supreme Court at panawagan sa ating Speaker of the House. Huwag po nating biguin ang ating mamamayan dito sa gagawing investigasyon. Magtulong-tulong po tayo, magkaisa po tayo na magkaroon ng magandang resulta itong investigasyon na gagawin sa Senado, sa Kongreso at ang gagawing investigasyon ng Independent Commission na bubuuhin ni Presidente Bongbong Marcos. Mga kapatid, mga kababayan, alam naman natin ang nangyari sa Indonesia. Nagkakagulo, naglulot ang mga tao, nagrarally sa kalsada, nagkakagulo, nagkakaroon ng sakitan dahil sa pagprotesta laban sa korupsyon. At kapapasok na balita, sa Nepal po, Nepal's Gen Z brought down their government in just 2 days, and Nepal's finance minister was stripped down, tossed into a shallow river where he was then chased. The historic parliament building was set on fire. The Supreme Court was set on fire. The largest media house in Nepal set on fire. Government officials, they were beaten ruthlessly, but their homes were set on fire. Everything's being set on fire. Prime Minister Ali then officially resigned. The other government officials are being airlifted out for their safety. The people have been protesting the government's corruption for months. But the social media ban 2 days, combined with the deaths of 20 protesters, have tipped them over the edge. Now the protesters are also demanding that Nepal return to its original monarchy and their former King Gyanendra be reinstated. In the meantime, the military has deployed its troops. They are trying to bring law and order to the streets. They've put out a message of sympathy towards the protesters, who will now decide the fate of Nepal. ang kanilang Prime Minister na si Oli ay bumaba na sa pwesto. Ang mga kabataan, ang Gen Zs, sila po ang namuno na protesta sa mga kalsada. Nagkaroon ng mga maraming sakitan, patayan, at hindi tumigil ang Gen Zs. Ang kabataan po ang namuno dito sa protestang ginawa nila. Sinunog ang kanilang Parliament House, sinunog ang bahay ng kanilang Prime Minister, at iba pang mga building na pag-aari ng mga opisyal ng gobyerno. Nasusunog po ang Parliament Building, at finally, bumaba ang Prime Minister na si Oli, sumibat na papunta sa ibang bansa.
Sa ngayon na hindi pa alam kung saan pumunta, pero ganito po ang nangyari. Ganito rin po ang pwedeng mangyari sa Pilipinas kung hindi natin mabibigyan ng magandang solusyon ang nangyayaring korupsyon. Kung titingnan po natin, ang korupsyon na nangyayari dito sa Pilipinas, baka mas masahol pa sa nangyayari sa Nepal, baka mas masahol pa sa Indonesia. Pero wag po natin ubusin ang pasensya ng mga mamayang Pilipino, lalong-lalo na ang kabataan. Ayaw nating magkagulo dito sa ating bansa. Counterproductive po yan. Mahihirapan pong ibalik ang tiwala sa ating ekonomiya, ang ating mga negosyo ay babagsak. Sana ay wag mangyari yan sa atin. Pero mga kapatid, mga kababayan, aming Presidente Bongbong Marcos, Senate President Senator Tito Soto, wag po nating biguin ang mamamayang Pilipino, lalong-lalo na ang kabataan na namumulat na rin unti-unti ngayon. Sana po magkaroon ng magandang resulta itong investigasyon na to. Wag po tayong padadala rito sa kaikaibigan, sa palakasan, sa kamakamag-anak. Dahil kitang-kita po ng mga kabataan ang nangyayari dyan sa Nepal. Right now, in Nepal, the streets are boiling. Everything has been swept away by the power of the people, especially the youth. Nepal today stands on the edge of revolution. After Bangladesh, once again, it's the masses pouring out into the streets. So what exactly happened? Let me break it down for you. The biggest turning point came when the government banned social media. The youth, already frustrated, simply exploded. Corruption has reached levels you can't even think about it. Ordinary Nepalis are forced to leave their own homeland just to survive abroad. Every institution corrupt. Police corrupt. Army corrupt. Judiciary corrupt. Media corrupt. Politicians corrupt. Bureaucracy corrupt. Everywhere you look, corruption eats away like a disease. Anger boils over. The youth and ordinary citizens hit the streets. Then came the crackdown. Arrests, clashes, and violence. People lost their lives. And that was it. The people snapped. They burned down the Congress Party headquarters, gathered outside the parliament, and even reached the houses of politicians. Homes were set on fire. Total chaos. Ministers, opposition leaders, all went underground. Some are fleeing abroad, some hiding, some preparing their private jets. Nobody knows where they are. The public even climbed onto military vehicles to show their rage. Kung paano pinabagsak ang gobyerno, kung paano nila nilabas ang galit nila. Sana wag mangyari ito sa Pilipinas. Kaya nga, mga kapatid, mga kababayan, Presidente Bongbong Marcos, Senate President Tito Soto, Blue Ribbon Committee Chair Ping Lacson, maraming tao ang umaasa sa inyo. Ang mga kabataan ay umaasa na magkakaroon ng magandang resulta ang investigasyon na to. Lalong-lalo na yung independent commission na bubuhin ng Presidente Marcos, sana magkaroon ng magandang resulta at hindi po pwedeng hindi managot ang mga magnanakaw sa ating gobyerno dahil hindi po masisihan ang mga kabataan. Lalong-lalo na nakita nila ang inspirasyon kahit na marami nasaktan, maraming namatay dyan sa Nepal. Bagsak po ang gobyerno ng Nepal at ngayon po kinokontrol pa lang ang gulo dyan. Maraming buildings na nasunog, parliament building nila nasunog, bahay ng prime minister na susunog. Kaya po mga kapatid, wag po tayong umabot sana sa ganyan. Umaasa ang mamamayang Pilipino, umaasa ang kabataan na Presidente Bongbong Marcos magkaroon ng magandang resulta itong gagawin yung investigasyon. Wala po dapat sisinuhin dito. Kung sila ay mga senador, kung sila po ay matataas na opisyal, kung sila ay kamag-anak, sila po ay mga kaibigan, hindi po dapat silang manaig. Ang dapat manaig dito ay katarungan dahil napakalaki po, napakalawak ng korupsyon na dapat tugunan ng ating gobyerno at kung hindi po ito matutugunan, hindi po natin masasabi kung hindi magiging tulad sa Nepal, tulad sa Indonesia ang mangyayari dito sa Pilipinas. Ngunit ipinagdadasal natin, sana wag tayong umabot sa ganyan. Pag-igihan lang po natin ang trabaho natin, Senator Ping Lacson, Senator Tito Soto at President BBM. Itong si Governor Dolor, paano tayong winawalang hiya ng mga politicians, ng mga empleyado ng DPWH, itong mga tinatawag nating public servants na winawalang hiya tayo. In the meantime, balik naman tayo dito sa ating sa Pilipinas para illustrate ng maigi na pinagdadasal natin na matapos na ito, matapos yung paghihirap ng Pilipinas, matapos na ang paghihirap ng mamamayang Pilipino dahil trilyon-trilyon po ang nawawalang pera na pwedeng maibigay
sa serbisyo para sa mamamayang Pilipino. At gaya ng sinasabi ko sa nakaraang kong vlog, pwede rin tulungan yung mga nagdarahop na ating mga kababayan na mga may malulubhang sakit na walang pambayad sa ospital. Ang laki ng magagawa ng mga perang ito. At mailagay na talaga sa tama yung mga proyekto na dapat gawin all over the Philippines na nagiging resulta nga sa pagbabaha. Mariresolve na po yan kung hindi na mananakaw ang pondo para dyan. Meron pa nga dito, sinasabi ni Governor Dolor, hindi ba nakita rin natin, na yung sa master plan nila, 12 billion lang ang kailangan nila. 12 billion lang. Masosolve na yung pagbabaha entirely diyan sa buong Oriental Mindoro. Pero doon sa base sa nakita niyang dokumento, base sa nakuha niyang dokumento, ang naibabang pondo sa kanila umabot ng 30 billion. And yet, nakita niyo naman, sira-sira yung mga dike, yung mga protection na ginawa para sa baha, substandard, meron pang mga 6 meters lang ang binaon, imbes na 12 meters na steel sheet piles. At yung ginawa nga ng St. Timothy, nakalahati lang, 325 nasa 180 something lang yung tinapos nila. At nung biglang kumalat na itong balita tungkol dito sa mga ghost projects, sa mga problema sa pag-implement ng mga projects, biglang nilagyan ng tao. Nagmamadali silang, pero imposible namang matapos nila yan. Lalong-lalo na ngayon, mainit na ang mata ng mga Pilipino diyan sa mga proyekto na yan. Lalong-lalo na isa na diyan yung mga projects nitong mga Diskaya. Kaya, mga kapatid, mga kababayan, napakagandang development nito, although napakasakit pa rin dahil nalaman natin kung gaano karaming pera ang nawala, gaano karaming pera ang ninakaw ng mga politicians, mga hayop kayo, at ng mga engineers na dyan sa DPWH. Mga hayop kayo, wala kayong mga puso. Pinabayaan yung magdusa ang mga Pilipino dahil sa pagiging greedy ninyo. Mga tinamaan kayo ng kulog. Sana mauwi ito sa pagkakakulong at pagkakakumpiska ng mga property na nakuha ninyo sa pagnanakaw. Ayan po mga kapatid, mga kababayan. Hindi po imposible yan. Dahil nga ngayon ang nakaupo na Senate President ay si Senator Tito Soto at ang sa Blue Ribbon Committee ay si Senator Ping Lacson. Kaya happy tayo. Mukhang ito ay may divine intervention, pinayagan ng Diyos na mangyari ito dahil nakikita niya walang patutunguhan ang investigasyon under the Senate Presidency of Chis Escudero dahil dun nga lang sa impeachment trial or impeachment case ni Sara, hinarang na nila. Samantalang ang hinihingi ng mga mamamayang Pilipino lang naman dito ay accountability. Hinarang nila yan. Ayaw nilang matuloy ang trial. Na sana naman ngayon ay magawa na ng paraan, kung hindi man ay mag-file ng panibagong impeachment case against Sara at maituloy-tuloy na yan. Kaya nga, ang tanong ko dito kay Chis Escudero, Chis Escudero, pag nakaharap kita sa Senado, ang unang-una ko itatanong sa'yo, Mr. Senator, for the sake of Filipino students, ano po ba talaga ang kahulugan sa'yo ng fourth wheel? Yan po ang itatanong ko sa'yo pag nagkaharap tayo. Senator Chis Escudero. Again, masayang-masaya tayo na nagkaroon na ng revamp dyan, reshuffle dyan sa Senado at umasa tayo na magiging makatotohanan na ang mga gagawing aksyon dyan, mga gagawing pag-iimbestiga dyan, at isa na rin dyan, mukhang magkakaroon ng magandang resulta na kung magkakaroon man ng bagong ifa-file na impeachment case against Sara na hinahanapan lang naman natin ng accountability. Hinaharang nitong mga pro-Duterte na to dahil ba, itatanong ko uli, kayo rin ay maraming tinatago na anomalya? Na ang tingin nyo dito sa anomalya ni Sara Duterte ay barya-barya lang? Kaya ba ganyan ang mga aksyon ninyo?
Nagtatanong lang po. Again, mga kapatid, mga kababayan, hanggang dito na lang po muna. Thank you so much doon sa ating magiting na gobernador, Governor Dolor ng Oriental Mindoro. Napakaganda po ng presentation ninyo. Thank you so much. At mga kapatid, mga kababayan, doon po sa mga bago lang dito sa aking channel, kindly subscribe. Napakalaking bagay po yung subscription ninyo. Huwag lang po tayong manonood basta-basta. Once na kayo ay ngayon lang nakapanood, please subscribe po para ikalat natin itong mga video ko. Lumaki ang ating community. Maraming makaalam tungkol sa mga informasyon na kailangan natin ikalat sa mga Pilipino. Nang sa ganun maging aware sila sa mga nangyayari sa kapaligiran. Paki-press na rin po yung like button, yung notification bell, at i-share po natin na i-share ang video na to nang sa ganun lumaki nga ang ating community. Marami makaalam at makarinig ng ating mga pinag-uusapan dito. Thank you so much once again, ladies and gentlemen, at magkita-kita po tayong muli